Patuloy na hinihimok ng Department of Health o DOH dito sa syudad ng Cabanatuan ng publiko na magkaroon ng masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at aktibong pamumuhay bilang pangunahing hakbang upang maiwasan ang diabetes at ang mga komplikasyong dulot nito. Ipiniliwanag na DOH Central Luzon Center for Health Development Senior Health Program Officer Agnes Alipio na ang diabetes mellitus ay isang pangmatagalang kondisyon kung saan hindi nakukontrol ng maayos ng katawan ang antas ng asukal sa dugo. Gayunpaman, nagkakaroon ng diabetes kapag kulang ang insulin na nalilikha ng pancreas o hindi na ito epektibong nagagamit ng katawan dahilan upang tumaas ang tuloy-tuloy ang blood sugar. Tinukoy ni Alipio ang tatlong pangunahing uri ng diabetes, type 1, type 2 at gestational diabetes. Mas mataas naman ang panganib sa mga adult obesity, kulang sa ehersisyo, may hindi balancing diet at mataas ang presyon o may lahing may diabetes. Kabilang sa karaniwang sintomas ang matinding uhaw, madalas na pag-ihi, laging pagkagutom, malabong paningin, pagkapagod at sugat na matagal gumaling. Babala ni Alipio kapag napabayaan, maaaring humantong ang diabetes sa sakit sa puso, pagkasira ng bato o kidney failure, nerve damage, panlalabo o pagkawala ng paningin at mga komplikasyong maaaring mauwi sa pagputol ng bahagi ng katawan. Inirekomenda niyang ang may mga risk factors, buntis at may sintomas ay sumailalim sa regular na screening tulad ng fasting blood sugar, random blood sugar, oral glucose tolerance test at HbA1c para sa maagang pagtuklas ng kondisyon. Ayon kay Alipio, napipigilan ang komplikasyon sa pamagitan ng tamang nutrisyon, aktibong pamumuhay at maagap na check-up. Pinapayuhan niyang kumain ng gulay, low-sugar fruits, isda at whole grains at umiwas sa matatabang pagkain at labis-labis na matatamis. Idinagdag niyang may libre o subsidized na blood sugar testing sa mga rural health unit at pampublikong ospital na nagbibigay rin ng screening at libreng gamot ang PhilHealth Yakap program sa accredited facilities. Patuloy namang isinusulong ng DOH ang maagang pagtuklas, tamang impormasyon, libre o abot kayang blood sugar test, regular na ehersisyo at healthier lifestyle upang mapigil ang paglala ng diabetes. Napurnada ang dalawang lalaki ng akala nilang pera na sana pero naging posas pa matapos silang pusasan ng mga otoridad sa tangkang pagsasanla ng nakaw palang motorsiklo dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa ulat ng pulisya ng Cabanatuan sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Renato C. Morales, Chief of Police, isinuplong umano sa kanila ng may-ari ng Roll-Up Motorcycle Parts Shop ang nasabing dalawang katao na nagbebenta ng isang Kawasaki Badja. Nang hanapan umano ng may-ari ng papeles, ang dalawa para sa nasabing motorsiklo ay walang maipakita ang mga suspek kaya kinontak nila ang pulisya at itinimbre ang nasabing negosasyon. Dagli namang tumugon ang mga otoridad at napag-alaman na ang isinasanla palang motorsiklo ay nai-report na ninakaw pala noong December 8, 2025. Ganap na alas 5 ng hapon mula sa 49 anyos na biktima mula sa Purok Dama de Noche, Barangay Mayapiap Sur, Cabanatuan City. Dahil dito ay inaresto ang dalawang suspek at bukod sa motorsiklo ay nakuha pa sa dalawa ang isang Cobra 38 SPL CTG caliber 38 revolver na walang serial number at may 4 na bala. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10883 at Republic Act No. 10591 ang dalawang akusado.
Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Cabiao Municipal Police Station MPS Nueva Ecija sa pakipag-ugnayan sa Quezon City Police District Police Station 7 ang number 1 most wanted person ng bayan ng Cabiao sa Antas Municipal noong December 13, 2025 bandang alas 4 ng hapon sa kaba ng EDSA Cubao, Quezon City. Ang naarestong suspek ay isang 30 anyos na lalaki, walang asawa, truck driver, ipinanganak noong October 21, 1995 sa Makati, Maynila. Siya ay residente ng Purok 5, Barangay Maligaya, Cabiao, Nueva Ecija at pansamantalang naninirahan sa Pasig City, Metro Manila nang siya ay arestuhin. Isinilbi sa suspek ang warrant of arrest dahil sa paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may rekomendasyong walang piyansa. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Cabiao Municipal Police Station ang akusado para sa wastong disposisyon at mga kaukulang legal na hakbang. Ayon kay Police Colonel Herel Bruno, Provincial Director, na ang kanilang walang humpay na pagtugis ay nagsisiguro na ang mga wanted na individual ay napapanagot sa batas. Ang mga lumalabag sa batas ay haharap sa kaukulang parusa habang patuloy nilang pinoprotektahan ang mga komunidad at pinaiiral ang batas sa buong lalawigan. Ang pahayag ay alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3 o PRO 3 na tiyaking maaresto ang lahat ng wanted persons sa buong Central Luzon.